Maligayang pagdating sa mga kwentong buhay PH. Mabuhay kayong lahat, mga OFW sa alinmang sulok ng mundo. Ako si Margarita at sa wakas, nandito na ako sa NAIA Terminal 1. Ang lamig ng aircon, ang ingay ng mga pushcarts, at ang amoy ng Pinas na kay tagang kong hindi nalasap. 10 taon. 10 taon akong nawala. Hawak-hawak ko ang aking passport ng mahigpit habang hinihintay ang aking mga bagahe sa carousel. Parang kailan lang nung huling beses akong tumayo rito, payat pa at puno ng takot patungong Dubai. Ngayon, pauwi na ako para sa aking unang bakasyon. Hindi nyo alam ang kaba na nararamdaman ko habang papalapit ako sa exit. Ang daming nagbago sa mundo sa loob ng isang dekada, pero ang tanong ko sa sarili ko, ganun din ba ang nagbago sa pamilyang iniwan ko? Ang bawat hakbang ko ay tila may kasamang bigat bang alaala at kaba. Masaya ako, syempre, pero nanggingibawaw ang takot na baka hindi na nila ako kilala o baka naging estranghero na ako sa sarili kong tahanan. Ito ang simula ng aking mahabang paglalakbay pabalik sa yakap ng mga mahal sa buhay, na tanging inspirasyon ko sa bawat araw na ako'y nagtatrabaho sa ibang bansa para sa pamilya. Nung umalis ako, musmus pa ang aking 2 anak. Si Bunso ay 3 taon pa lang noon, habang ang panganay ko ay nasa elementarya pa lamang. Masakit iwanan ng pamilya, lalo na't wala kang kasiguruhan kung ano ang naghihintay sa iyo sa disyerto. Nagtrabaho ako bilang domestic helper, naging yaya at kalaunan ay naging sales assistant sa isang malaking mall. Tiniis ko ang init, ang pangungulila at ang mga gabing umiiyak ako sa banyo dahil sobrang miss ko na ang luto ni nanay at ang tawanan sa hapagkain. Bawat padala ng pera ay may kalakip na dasal na sana ay sapat ito para sa kanilang pag-aaral at pagkain. Nakita ko ang paglaki nila sa pamamagitan lamang ng maliit na screen ng cellphone. Doon ko napanood ang kanilang graduation, ang kanilang mga birthday, at ang mga simpleng sandali na sana ay kasama nila ako. Ang aking asawa na si Ricardo ang nagsilbing haligi, habang ako ang nagpapadala ng bala para sa aming laban sa kahirapan. Ang 10 taon na iyon ay hindi biro. Punong-puno ng sakripisyo, puyat at pagtitipid, para lang makapag-ipon ng sapat na puhunan para sa aming kinabukasan dito sa Pilipinas, na sa wakas ay narito na rin ngayon. Pero bakit ganito? Habang papalapit ako sa sliding doors ng arrival area, parang gusto kong bumalik sa loob. Kinakabahan ako ng sobra. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Paano kung masyado na akong tumanda sa paningin nila? O kaya ay naging iba na ang ugali ko dahil sa tagal ng paninirahan sa ibang bansa? Nanginginig ang aking mga kamay habang itinutulak ang cart na puno ng balikbayan boxes. Punong-puno yun ng tsokolate, sabon, at mga damit na pinag-ipunan ko ng husto. Pero pakiramdam ko ay hindi sapat ang lahat ng material na bagay para punan ang 10 taon na wala ako sa tabi nila. Naisip ko, naging mabuting ina ba ako kahit malayo? Nakilala pa kaya ako ng aking bunso na ngayon ay teenager na? Ang hirap ng pakiramdam na parang bisita ka na lang sa sarili mong bayan. Ang takot na baka may pader na sa pagitan namin ay lalong nagpabigat sa bawat hakbang ko. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging isang OFW, ang pagbabalik sa pamilyang mahal mo, pero parang hindi mo na lubos na kilala dahil sa haba ng panahon na inyong ipinaghiwalay para lamang sa magandang buhay na inyong pinapangarap noon pa man hanggang sa huling sandali. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng ingay ng mga sumisisigaw na tao. Hinanap ng mga mata ko ang pamilyar na mukha ni Ricardo. At doon, sa gitna ng maraming tao, nakita ko sila. May hawak silang malaking banner na may nakasulat na, "Welcome home, Mama Margarita." Hindi ko napigilan ang aking mga luha. Ang aking panganay, na ngayon ay isang ganap na dalaga na, ay agad na tumakbo patungo sa akin at hinakap ako ng mahigpit. Sumunod ang aking bunso na halos kasing tangkad ko na pala.
Wala kaming nasabi sa isa't isa kundi ang tunog ng aming paghagulhol at ang init ng aming mga yakap. Doon ko napagtanto na kahit gaano pa katagal ang lumipas, ang pagmamahal ng pamilya ay hindi nagbabago at hindi kumukupas kailanman. Hindi mahalaga ang mga dala kong regalo. Ang mahalaga ay ang aking presensya na muli nilang kapiling. Sa bawat haplos nila sa aking mukha at sa bawat pulong ng "Mahal kita, Ma," nawala lahat ng pagod at kaba ko. Ang 10 taon na hirap sa abroad ay tila naglaho na parang bula. Dahil sa kagalakang naramdaman ko sa sandaling iyon habang kaming lahat ay magkakayakap sa ilalim ng init ng araw dito sa labas. Ang kwento ko ay kwento rin ng libu-libong Pilipino na naghahanap ng kapalaran sa ibang bansa. Ang sakripisyo natin ay hindi nasasayang, basta't ang dahilan natin ay ang pagmamahal sa ating pamilya. Natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang nasa bangko, kundi ang bawat segundong kasama ang mga mahal sa buhay. Sa lahat ng mga OFW na nakikinig ngayon, huwag kayong susupo dahil may naghihintay sa inyong mainit na yakap sa dulo ng inyong laban. Maraming salamat sa pakikinig sa aking karanasan at sana ay nagbigay ito ng inspirasyon sa inyong lahat na patuloy na lumalaban para sa pangarap. Huwag nating kalimutang pahalagahan ang bawat sandali. Kung nagustuhan nyo ang kwento ni Margarita, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng inyong sariling karanasan at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng aral at pag-asa. Muli, ito ang inyong tahanan ng mga totoong karanasan. Huwag kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Hanggang sa susunod nating pagkikita, rito sa mga Kwentong Buhay PH, patuloy tayong magbigay ng inspirasyon sa bawat isa. Maraming salamat at laging mag-ingat kayong lahat, saan man kayo naruroon sa buong mundo, ngayon at kailanman. At laging maging matatag palagi.